Sa punto nga ito mga idol, kami nakapagpandaw na ng baklad. Kaya dito ay naglilinis na nga yung aking kapatid ng mga basurang pumapasok. Dahil yan nga ay nahibas pa mga idol. Nahibas ay. Kaya may mga basurang pumapasok pa. At pagkatapos niyan, Kung nga sinisima ay man lang kami yan ay pauwi na rin. isda. Dahil tapos na nga kaming magpandaw ng baklad namin. Kukunti nga pala ang Kahit huli bulinaw. namin dito mga idol. Kung nakikita nyo, yan lang yung huli namin. Kulang pa sa pang-ulam ng 3 bahay. Kaya hindi na muna kami namigay. At kami na lang muna ang magluluto nitong huli namin na ito. So, may nahuli nga rin pala ditong napasamang tikong o butiti na maliit lang. Pero yan naman hindi kinakain namin dito, kaya itinatapon na lang din namin uli. Kung mapapansin ninyo, ilang praso nga yung isda na nahuli namin. At yan ang aking lulutuin. Sorry sila ngayon. Sa puntong ito nga mga idol, ay ako'y naggagayat na ng regado. Pinuna ko nga pala itong sibuyas. At pagkatapos na may isusunod ko yung itong bawang para mas masarap yung panlasa. May kasama na rin yan luya para talagang masarap ang lasa. Ipapaksiw ko nga lang pala yan mga idol. Kaya merong luyang kasama. At syempre meron din yung paminta. Hindi ko nga lang pinapakita pa dyan. Dahil ang paminta nyan, mamaya ko na ilalagay. Pati yung asin at saka yung kanyang bitchin. Ajinomoto para mas masarap. Dito nga ay pinitpit ko na yan ng bawang. Bali 2 bawang nga lang pala yan. O 2 bias lang. At syempre, isusunod ko na rin dyan gayatin ang mga luya para pinong-pino at mas lumalab ang lasa kasama sa sabaw. Sa puntong ito ay luya nga yung aking binabalatan. At kung makikita ninyo, pagkatapos nyan ay akin namang gagayatin para pinong-pino. Ayan, tapos ko na nga itong gayating mga rekado. Dito nga ay nagpaparikit na ako. Inuna ko nga palang ilagay yung uling. Kung mapapansin ninyo, nasa lapag lang yung aming kalan para iwas sunog na rin. Kaya nasa lupa lang siya nakapatong. Di baling mababa, ligtas naman sa sunog. Hinahanap ko nga pala yung lighter at hindi ko nga matagpuan kung nasa nakalagay. At dahil nga naghahanap ako ng lighter, ay kinat ko na rin muna itong video. At talagang medyo nasusura na rin ako dahil yung lighter ay kung saan sa nakapatong. Kaya hindi na muna nakunan ng pagsindi yung aking kinagatungan. Rekta na nga pala tayo sa pagluluto nitong isda. Sinalang ko na rin itong kawali at inantay-antay ko lang na matuyo. Kasi bagong hugas, may tubig pang kasama. Bago ko siya lalagyan ng isda para ayos na ayos ang pagluluto. Dito nga pala nilagay ko na ang isda. Kasama na rin yung kunting suka. At kung mapapansin ninyo, naglalagay na rin ako ng paminta para masarap ang lasa. Sa kunting usok, gawa ng bao, nilagay ko na rin ang ajinomoto. Akala ko nga ito ay bitchin, ajinomoto pala. Ay, ano ba yung sinasabi ko? Parehas lang ba yun? At dito nga ay nakikita ninyo ang usok ng ating gatungan. Kasi hindi pa nadikit masyado yung bao. Ayan, at tinalo-halo ko lang ng konti. Pinalubog-lubog ng konti yung mga lutang na bundok. At tapos ay tinakpan ko na at inaantay lang kumulo. Siguradong konting kulolo ang ay ayos na yan. Dito nga ay binuksan ko na. Ayan, at kumukulo na. Ay akin na yan titikman. Aking lalasahan kung talagang masarap na nga. At kung ano pa ang kulang, ay dinagdagan ko nga pala dito ng asin at talagang medyo matabang-tabang rin. At dito nga ay kumuha ako ng suka na may batad. Yung ba yung mayroong sili para medyo mahalang-halang. Nilagyan ko lang ng konti para lumasa lang nang medyo matabang-tabang naman. At pagkatapos nga tinakpan ko uli at mag-aantay tayo ng kunting oras lang. Siguradong maya-maya ay luto na yan.
ay ready na ang kainan. Ako nga pala yung magpiprito pa dyan ng isda. Kaya inaantay ko lang maluto yan. Ito nga pala ang aking pipirituhin. Yung pinapakita ko. Medyo maliliit nga lang. Pero may dalawang kasag din yan. Kahit medyo maliit, ay mataba naman. Kaya napakasarap kainin yan. Dito nga pala hahanguin ko na at siguradong luto na yan. Isinalang ko na rin itong takip ng kaldero. Ito nga palang takip ng kaldero ang aking pagpiprituhan. Kaya yan ang aking sinalang. Bahagya ko nga munang inangat dahil ang aking makita ay mahina ng apoy at aking dadagdagan ng uling para mabilis ang pagpiprito natin. Dito nga sinalang ko na uli at aking nga lalagyan na ng mantika. Tapos aantay lang natin kumulo-kulo yan. Saka natin papatungan ng isda. Ay siya na, sinalang ko na. Nilagyan ko nga pala ng kunting bao yan. Ay la, nagliyab na. Ay napakahirap magprito ng ganyan. Yan ay naliyab sa loob. Ayan kung nakikita ninyo, ay parang iniihaw sa loob yung isda. Pero yan naman nawawala pagka wala na yung mantikang kumukulo. Ay nawawala din yung apoy niya sa loob. Napakabilis magprito ng ganyan. Ang lakas ng apoy eh. Kung makikita ninyo, ako'y nagdadagdag pa diyan na talagang kulang pa yung laman. Ayan, at luto na. Yan ay nabaliktad ko na rin. Kaya akin ang hahanguin para mailagay naman yung iba at nang tayo makakain na. Kinuha ko na rin kasunod para maisalang na uli. At pagkatapos na rin kakain na tayo at medyo tanghali na at talagang ako'y nagugutom na yan lagay na yan. Inilagay ko na rin yung pinggan, pati na yung ulam. At nagkuha lang ako ng isang samaran na pinaksiwan. At ako'y nagkain na nga dahil talagang ako'y gutom na. Ayan kung nakikita ninyo, ayan subo ko'y talagang napakalalaki. Sa sobrang gutom ko, nagsusulo nga lang pala ako. Kaya medyo tahimik ang pagkain ko. Walang kaagaw, walang kasalaw. Kung makikita ninyo, may karne pa akong isang tipak diyan. At kinuha ko yung pusit. Ayan, nakikita niyo yung pusit. Napakaliit nga lang. Talagang halos isang subo lang. Ay siya, ako may kakain muna. Kain tayo mga boss, idol. Yan, kain na tayo. At kung nakarating ka sa dulo nitong aking video, ay maraming salamat sa iyo. At pakishare mo na rin. At pakisubscribe na rin ang ating YouTube channel. At pakipollow na rin ang ating Facebook page. Maraming salamat. Hanggang dito lang itong video ko. Tatapusin ko lang itong aking pagkain. Kaya maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel at ating Facebook page. Thank you very much. That's all.
Mm.